So, dito naman tayo sa co-op share capital investing natin. Ano ba yung kooperatiba? Okay? Yung iba, hindi talaga, ewan ko, may iba bang mga financial guru na nag-espouse ng co-op invest? Parang ako lang yata, ano? So, co-op share capital investing. So, ang cooperative, so composed of members that share the same interest. Ang nagbabind sa kanila is the social, economic, and cultural objectives. But this is also considered as a high-risk investment. Katulad din siya ng stock investing. Pero ang difference niya ay malakas yung social, no, na impact nito. Okay? So yung cooperative governance, kung sa corporation ang pinakamakapangyarihan ay mga stockholders, sa kooperatiba ang pinakamakapangyarihan ay ang mga members o yung tinatawag na General Assembly. Bago ang board of directors and then management, no? Tapos meron tayong dalawang kinds ng co-op membership, regular at saka associate. Okay? Tapos, meron din tayong co-op share capital. So, meron ding common at saka mayroon ding preferred, no? So, meron akong kaka-terminate ko lang ng isang preferred share capital ko sa isang kooperatiba. Ang dividend rate ng preferred share nila ay 11% per annum. O, diba? Ang saya. Pero tinanggal ko na kasi nagdedelix yung, yung co-op. So yun, it's not traded unlike in the stock market, 'di ba? Sa stock market, ite-trade mo yung stock mo po pwede. At pwede kang mag-gain or magkaroon ng loss doon. Dito sa co-op share capital, hindi siya traded. The only way that you can liquidate your position is when you sell back the um, the share to the cooperative. And the cooperative will buy it at the par value, which is the original value of the share. No? So kung 100 per share yan dati, 100 per share pa rin siya. Ganon. No? So, yun yung major difference niya. So ito, hindi siya nagfa-fluctuate. No? And kailangan may approval from the board kapag ikaw ay mag-e-exit na. Kasi the only way that you can liquidate your position is to exit, no? To resign from the membership of the cooperative. So, mag-i-approve yan ng board muna. And usually, it takes about 2 months, no? To process that. Pero sa naging experience ko ay mayroon parang inabot ng 6 na buwan eh. Yun, okay? So, paano ka magkakaroon ng co-op share capital? So, first you have to undergo what we call the pre-membership education seminar, no? At you fulfill the duties as a member. So, usually may membership fee yan, may dama yan. Tapos, magkakaroon ka na ng voting right, no? In the General Assembly. Okay? Tapos, usually may mga residency requirement din. Like, for example, merong isa, no? Si Emil ba yun? Ana, di ba? Gusto kong magpa-member dun sa kanila. Kaso, sila ay nagpa-register sa Cooperative Development Authority at ang kanilang area of operation ay parang Bulacan lang. So, kailangan taga Bulacan ka to be able to become a member. So, sabi ko, ang hirap na, so sabi niya, ipapa-amend na niya yung kanilang bylaws, mga ganyan, para sila ay nationwide na. So tayo, yung Senpi Co-op ay nationwide na yung nilagay natin. Hindi na tayo naglagay ng specific geography. Okay? Ano ba yung mga features niya? As I said a while ago, the price per share remains the same. It doesn't fluctuate. It's not traded, no? Wala tayong stock exchange for the share capital ng co-ops. And this is mostly non-withdrawable. Kasi, yun nga, kailangan mag-exit ka na, that will require the approval of the board. Okay? So, paano natin siya ngayon gagawin dito, no? Ang advantages ng share capital investing, you can start with a small amount, no? Mga 3,000, 5,000 pesos, pwede ka nang magsimula sa share capital mo sa kooperatiba. And there are many strong cooperatives in the Philippines at
constant yung share capital price. So at least doon at that level, alam mo na kapag kakailanganin mo, exit ka na, matagal man at maproseso man, pareho yung amount na makukuha mo. Sa stock market, mabilis nga pero hindi mo alam. Either losses ka or gains. No? Ano naman yung disadvantages niya? Marami yung mga co-ops na hindi naman maganda ang performance. Yun. And then you have to end your membership to withdraw your capital. Partial withdrawal is prohibited. At matagal talaga yung application process niyan, no? Yung application process ko doon sa mga accounts ko doon sa stock market ay minutes, nagawa ko na siya. Dito, 'di ba? Katulad ng pag ano, kung member na kayo ng SEDPI Co-op, may pre-membership education seminar muna, may mga ano to, i-answeran ka muna, no? So, in contrast, ano naman yung sa mga korporasyon, no? So, kapitalista kasi yung mga korporasyon, composed of individuals or institutional investors at ang focus nila ay profit. Pero sa cooperative talaga, mas may maano yung social dimension niya. So, we provide capital to farmers and micro enterprises, nagbibigay ng stable and secure employment, no? Doon sa mga trabaho nila, and we contribute to local economic development. Pero pag kinumpare mo yan dun sa mga listed sa stock market, ay di ba, contractual, laki-laki nga ng kinikita na binibigay sa dividendo mo or malaki yung gains sa pagtaas ng stock value nila. Pero contractual yung kanilang empleyado, di ba? Wrong yun. Nagpo-pollute pa sila ng environment. Profit comes first. Yun, almost always. And we concentrate wealth to the top 1% of Filipinos. So for me, when you actually invest no in the cooperative share capital, you are able to practice the principles of social investments because you're able to integrate mga social and environmental factors in making the decision-making process. Transparent and accountable yung governance kasi ang General Assembly po, sa cooperative, kapag ang gumagawa ng polisiya ay ang board, no? Tapos yung board of directors, pagka nag-general assembly na meeting, ipe-present nila yung mga policies na yan doon sa general assembly. Tapos kung sasabihin ng general assembly na ayaw namin yan, ay matatanggal yun. No? Hindi siya mai-implement. Kasi powerful yung general assembly. Sa stock market, sa mga corporations, kung gaano kadami yung shares mo, ganoon kalakas yung boses mo doon sa korporasyon na yon. Sa kooperatiba, kahit gaano kadami yung share capital mo, ang boto mo pa rin ay isa. Yung merong 1,000 shares, share capital versus 1 share capital, pareho lang. Meron niyang tig-isang boto. Okay? So, yan yung kaibahan ng co-op sa korporasyon. Kaya yung governance niya, stronger tingin natin. Kasi talagang nire-report sa General Assembly. No? And yung financial returns ng social investments when we talk about the co-op share capital, it creates real value to me dahil talagang yung pera napupunta sa lokal no? Napupunta sa mga micro businesses, napupunta sa mga farmers. At ang end goal na talaga natin is we're able to manage risks and ensure sustainability. And because of that, we ensure long-term returns. Okay? O ayan ha, pag titignan talaga natin, i-assess natin, no? If we compare the slope ng co-op line, which is the red line, versus the PSEI line, which is the blue line, no? Ang makikita natin, the co-op line is far higher compared to the PSEI line at steady yung slope. Samantalang yung sa stock market, up and down siya, no? So anong ibig sabihin yan? Yung far higher yung line ng co-op doon sa PSEI, that means mas profitable yung co-op investments, no? I'm talking about the co-op investments of SETP, no? And the co-op line is steady, hindi siya taas baba kasi nga stable lang yung price tapos bigay siya ng bigay ng dividend every year. Eh di nagko-compound lang yun kasi nire-reinvest natin. The PSE line goes up and down, no? So the PSEI investment is unpredictable, okay? And why? Why is the cooperative not
so much, it's not gaining so much attention compared to the corporations. Una-una kasi capitalista yung society natin. We glorify profit. So, hina-hype natin yung mga extraordinary achievements, no? Parang, kunwari, uy, si Elon Musk, may ganito na siya. Tapos, parang, okay, yun yung nire-report. Tapos, ikaw tuloy, parang, okay, pwede, kaya ko rin ba maging Elon Musk? Sa anong mundo magiging tayong Elon Musk lahat, no? Yun yung isang yun yung isang dahilan din kung bakit mas nakaka-focus tayo sa corporations rather than sa mga kooperatiba. The media coverage also is driven by traditional business. Sino ba yung nakakapagbayad ng mga advertisements, di ba? So, ang nakakapagbayad ng mga advertisements ay yung mga korporasyon din. So, yun yung mga napapanood natin. And of course, government policies that favor large businesses more. So, kaya talagang ako pinupush ko talaga itong co-op investments kasi this is really the way to go for me. No? Yan. Ako ulit ang inyong financial guru, si Sir Vince. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay. Sige, mukhang listen naman kayo 'di ba? Kasi kapag ang nakikita ninyo ay yung folder ko kanina ang bilis ng mga messages. Ayan. So, punta tayo sa next is ito na. So, how to select strong cooperatives. Okay? So, itong pag-select natin ng strong cooperatives, madalas nyo na itong narinig sa akin, yung Co-op Pesos score, di ba? But I will give this to you now in detail, okay? So, ano ba yung Co-op Pesos? How do we select strong co-ops? So, ito yung aking co-op investing rules. So, dapat at least 10 years in existence na yung kooperatiba, pagmamay-ari nila yung kanilang headquarters at greater than 80 points yung kanilang Co-op Pesos score. Oh. Sir Vince, ano ba yung Co-op Pesos na yan na lagi mong sinasabi kapag pipili ng kooperatiba? So ang Co-op Pesos score, ito ay isang sistema to ensure or evaluation siya to ensure the protection of cooperative members and the viability and sustainability of cooperatives. So ito primarily is a supervisory and regulatory tool para sa gobyerno na ma-regulate niya yung mga kooperatiba at isa rin itong management tool, 'di ba? So management tool which means gagamitin ng nag-ooperate ng kooperatiba to improve their operations. And if they're all able to improve their operations, mapoprotektahan yung mga members natin. Okay? Yung Co-op Pesos, of course, this is an acronym, At ito ay mag-equivalent sa 100 points, Or 100 points siya. So, yung Co-op, which will form 20% of the whole grade, so 80% yung pesos na score, 20% yung Co-op. Ano yung Co-op? So, yung Co-op is compliance with administrative and legal requirements, yan yung C. O is for organizational structure and linkages. And then O is operation and management. And P ay plans and programs. So yun yung distribution niya, 4, 5, 8, and then 3. So pag in-add mo yan, that will add up to 20%. So i-evaluate yung kooperatiba in this area. So marami yan. So compliance with administrative and legal, for example, o nagko-comply ba siya with the minimum wage requirement? Wala ba siyang binaviolate sa DOLE? Nagbabayad ba siya ng tax sa BIR? Nagre-remit ba siya ng mga withholding taxes? So, lahat ng yon, So, tapos titingnan din yung operations and management. Meron ba silang manuals? Pinapatupad ba nila? Meron ba silang minutes ng meetings? So, lahat yun may mga checkmark, no? Okay, so yan yung co-op. And then we have the pesos score, which is the financial side, no? So, 80% naman nung grade ito. So, P stands for portfolio quality, and then efficiency, yung E. S is for stability, O is for operations, and S is for the structure of assets. So, 2016, 24, 8, and 12%. Yan. Pag inad mo, 80%. So, co-op, 20% plus pesos, 80%. That would equal 100% or 100 points.
Tapos, ang rating, kapag 96 to 100 points, very good yan. Kapag good ka, 90 to 95 points. And then fair, 80 to 89 points. And then poor, 70 to 79 points. And then very poor ay below 70 points. Ha? So tayo, nandito tayo sa fair, yung tinitingnan natin. Dapat at least minimum 80 points, no? Yung tinitingnan natin dyan. So ano yung challenge dito sa pagkuha ng Co-op Pesos score? Kinakandak kasi dapat ito ng Cooperative Development Authority sa kanilang official audit. Pero dahil kulang sa tao ang CDA, hindi talaga siya na gagawa, no? So it's not regularly conducted. So, pero kapag nagawa siya, dinideclare siya ng kooperatiba doon sa kanilang audited financial statements for that year, no? Kung ano yung kanyang Co-op Pesos score. So, dahil wala, hindi nakakandak, tayo yung gagawa, no? Ourselves. So, tayo sa SEDP, when we invest in the cooperatives, we make sure, no, na tinitingnan natin yung Co-op Pesos scores ng mga ito. Tayo yung nagko-compute mismo, hindi na yung sa CDA. Okay? So, yun. Para hindi na kayo mahirapan. Oh, kung gusto ninyo na tumingin no ng mga kooperatiba na ano no na malalaki at mga strong, you can scan this code or go to bit.ly/topcoops at makikita ninyo per province ano yung top 3 cooperatives, no? So, puntahan natin yan, miss. Ayan, lagay natin bit.ly/top co-ops. Sana mabilis yan. O yan, top co-ops in the Philippines. So makikita nyo na, Abra, 1, 2, 3. O yan na yung mga ano niya, no? Agusan del Norte. O pupunta mo dito, o yan, Bulacan. O mga taga Bulacan dyan. O yan yung mga malalaki dyan. Dinagat Islands. O ayan. Meron ding sa Manila, ito, CCT Credit Cooperative nandiyan pala siya, no. Parañaque, 'di ba? So lahat na 'yan, meron. Hanggang sa Sulu, hanggang sa Zamboanga, Sibugay. Okay? So makikita niyo na siya, meron na 'yan. So you just ano no, you just uh, go to bit.ly/topcoops or scan this. Tapos yun, magpa-member na kayo kung gusto ninyo. No? Hoy, pero of course, this is not an endorsement, ha? This is at your own risk. Nirank ko lang ano yung mga malalaking kooperatiba per province para meron kayong, hindi na kayo mahirapan maghanap. Okay? So, yan. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman ng pag-aaralan at pagtutulungan.